gipasinati sa Ginoo kanimo igsoon. Yang gipakita kung unsa gayud siya diha sa imong kinabuhi. Makabutyag gayud kag pagdaig diha sa Ginoo. Tungod kay imong giila kung unsa siya. Kung unsa siya kagamhanan. Kung unsa siya kamaayo. Kung unsa siya nagbuhat sa mga butang nga wala nimo makita diha sa imong mga mata. Kundili ang Dios nagabuhat sa mga butang nga wala nimo hisayri nga mas labaw pa sa imong ginuhuna. Ang Dios nagtrabaho diha sa imong kasing-kasing. Ang Dios nagtrabaho. Wala natulog ang Dios. Nagtrabaho siya sa kanunay. Alang sa imong kinabuhi. Aron, diha sa umaabot nga gingharian, ikaw andam na. Andam ka na sa gingharian sa Dios. Busa ang Dios takos sa itong mga pagdaig, takos sa itong mga pagsimba. Hallelujah. Tungod kay dili tanan gina-reveal sa Ginoo ang iya kung unsa siya. Kadto lang ang mga gipili sa Dios, dito niya gi-reveal ang iyang kaugalingon. Jesus, how good you are. How serving you are sa among mga pagdaig. Dili na mo ihikaw, O Diyos, ang among mga pagdaig diha kanimo, God. Among ihalad, Lord, ang tibuok na mga kinabuhi, ang tibuok na mga kasing-kasing. Tibuok ang ipangita sa Diyos. Ang ipangita sa Diyos ang imong tibuok ang kasing-kasing. Wala siya nagtanaw sa imong labas nga anyo, kundi nagtanaw siya deep inside your heart. Oh, Jesus. Hallelujah, Lord. Oh, Jesus.
Sugod karon sa atong simbahan, diin nagkakuyog kita sa pagbati o pagsalmot sa pulong sa Sugod karon sa atong simbahan, diin nagkakuyog kita sa pagbati o pagsalmot sa pulong sa Dios. Sa inyong pagsulod o pagsaylo sa inyong mga lungsuran, atong gamiton kini nga higayon aron mahatagan kita og dakong paglaom ug kusog pinaagi sa mga pulong nga gikan sa balaang kasulatan. Kay nahibal-an ko ang mga plano nga akong gibahin alang kaninyo, matud pa sa Ginoo. Mga plano nga nagalakip sa inyong kalambuan ug dili sa inyong pagkalaglag. Mga plano nga naghatag kaninyo og paglaom ug hinatag sa inyong palaabuton. Ang Ginoo mao'y atong kanlungan ug kusog, ang maong atong kauban sa oras sa kalisod. Tanang butang mahimo nako pinaagi sa gahom ni Kristo nga naghatag kanako og kusog. Sa dihang manglingkod kamo sa inyong mga lingkuranan, ampingi ang inyong nabati nga mga bersikulo ug pagpaliho kamo pinaagi sa gahom sa pulong sa Dios aron inyong masud-ong ang inyong mga espiritu. Ang iyang mga saad naghatag kanato og kusog, kahupayan ug kasiguruhan sa mahayag nga kaugmaon. Apan ang mga naghulat sa Ginoo magbaton og bag-o nga kusog. Magsangpot sila og mga pakpak sama sa mga agila. Dili magkapoy bisan muagi na og kaliho. Dili mapaslawi bisan maglakaw na. Duol kanako kamong tanan nga nagbudlay ug nabugatan ug papahulayon ko kamo. Dili kamo kinahanglang mahadlok kay ang Dios anaa kaninyo. Iyang gipasalig ang inyong kasing-kasing ug iya kamong gipadayon sa pagpangga. Ang Ginoo maghatag kaninyo og kusog, tabang ug kanunay niyang pagdalon ang inyong mga lakang nga matarong. Atong hatagan si Jesus og kusog nga pagpakpak. Dalaygon kayang buhing nga ngalan. Pipila ka Domingo maigsoon nilabay, nagisgot ta og all-knowing, kahibaw si God sa tanan. God is omniscient, man sa atong first slide. O kahibaw ko nga, kahibaw jud ang Ginoo nga atong gilagaran. Nga karong adlaw, July 21, mag-celebrate ang God of Glory soong sa ika-first year nga anniversary. Once again, atong hatagan og clap offering. Thank you, Jesus. Faithful kay si Jesus sa ani nga ministry na naay outreach dito sa Soong o gidapit mo ni Pastor Marlo karong alas 3 sa hapon mo nga muduyog sa kalipay sa mao nga buluhaton nga tinuod nilapad ang buluhaton sa Ginoo, literal, physically nidako ang church. Kung dito mo last year, open pa to ang front nga wall, karon kay nitubo siya ni times 2 ang gidakon maigsoon. But wait, there's more. Gawas na mag-celebrate ta, nikahuman, kay mga couples, iisa niyo mga kamot. Couples para sa Ginoo. Couples para ni Kristo. Unyang hapon, pag sulob mo rubber shoes, pag damog extra nga t-shirt, kay gawa, mabusog man mo, minat inyong gisulob, panington mo, di, magbalibol. At impromptu nga pick-upon ni Pastor Marlog, Pastor Eric, i-assign asa mga team, napoy double nga badminton o single. Basta naay daghan nga atong enjoy ang moment. Og mag-pray lang ta nga dili mahitabo pag last Sunday, mausban nga mag-uwan kay maputol jud ang atong kalipay. Mga basa yung mga sapatos. So mo to ang atong pasiunang announcement nga gidapit mo, gi-invite mo karong hapon. Og nasayod na ang Ginoo na amen. Murag karon ning hapon nga word all in. Ang atong title karon kay Undefeated. O ang main na to, nakaisgot ang tag all-knowing, atong tiwasan ang attributes ni God, all-powerful. Kung sa lain pa nga word, all-powerful, omnipotent. Omnipotent, powerful. Naraang ang PowerPoint. So atong punan ang title para dili na to makalimtan.
undefeated. Ang Ginoo nga itong galagaran kay undefeated. Sukad-sukad, wala pa siya napildi. Amen? Kumusta itong PowerPoint? Ika-third nga slide. Thank you. Mao na nga itong title, Undefeated. Sa mga hilig og basketball, kay Bobo ang sinahitabo ganinang kadlawon? Wala mo kay Bob? Walay namatay nga basketball player. Kundi kay Bobo mo nga ang Olympics nagsing-abot, nagsige sila tune-up games. Ang USA nga gipangaluhan ni LeBron James, Stephen Curry, Joel Embiid, kinsa pa nang uban, Devin Booker, Kevin Durant, undefeated sila so far sa tune-up games para sa Olympics. Pero ganinang kadlawon, hapit sila mapildi, hapit sila ma-defeated. Sa South Sudan, 1 point lang ang labaw. May ganina si LeBron James, si Tito, si Uncle LeBron. 39 years old, o ang iyang layup, nakahatag og 1 point nga labaw para makadaog ang United States. Maigsoon bisan ang Team USA kay maalanganin sila gikan pag 1992 nga Olympics. Kuan na jud sila super team. Powerhouse sa basketball. Sa sports na siya. Sa lain nga sports daghan si Floyd Mayweather Jr. sa iyang standing. So far ka undefeated siya, ni-retire na lang siya undefeated pero daghan pod ang mobash ka di man siguro maminaw si Floyd nato. Kasagaran sa iyang technique ni close na nila ni Manny Pacquiao, dinutdutay na mo dagan mo nang adto lang sa judge nga score daogon. Maigsoon, tugit nga ako ning basahon. Living in this broken world, people know defeat all too well. Gimingaw ko ning pagampo nga nay magampo sa na nga Ginoo panalipdimi nga sa among pag kinabuhi ning kalibutan. Niining danlog nga kalibutan. Maigsoon ang Ginoo kay all-knowing kayo siya. Kay bao siya nga gitagan na humor ba si Papa God. Kay baba mo nga kung wala lang dyan ni hundang ang uwan, nag-adto ninyo sa God of Glory song pag naging Thursday, literal nga danlog ang imong agian para maka-attend lang ka og church. Og salamat kayo sa Ginoo sa mga tao nga wala na pugnan sa baha sa kadangog. Maigsoon ang kalibutan nga itong gipuy-an kay pirti ka guba, pirti ka hagbong o consequence sa sala nga gikan pa dito ni Adam ug ni Eve. Kitang tanan kay baw kayo ta unsay feeling sa mapildi. Amen. Itong sa sports fest kay baw kayo mo sa feeling unsay nigtan-aw niyo sa standing 0 pa inyong wins. Ya inyong pildi kay 8 na kabuok kay baw kayo mo sa feeling mamawi na lang og kaon dito para pagtambal sa kahupay o wanon pa jud. Everyone has experienced a relationship where someone let them down or a situation that didn't work out in the way they hope. Tantanan or dili makakitantanan na ay mga pipila nato ni venture taog kanang sa ka business palpak jud ni feel ta nga defeated. These moments of disappointment or frustration reveal the tragic fact that this world is deeply flawed. Kaning kalibutan na bisan asa ta molingi gawas nga literal nga dandog ang kalibutan, ang mga pamaagi ni ining kalibutan na kay dili jud angay para sa mga Kristohanon kay mas slide jud kung magkumpiyansa. Amen. Even though believers live in the hope of the resurrection and the victorious life that Jesus promises through His Spirit, He still calls us to live in this world. Bisan madaogon na si Jesus ug naka-avail sa salvation, pero naaman taning kalibutan na where we experience death, brokenness, mourning, kagulanan ug mga kasakit. Ang pagbanhaw ni Jesus, nag-reveal ni siya sa ato mga believers sa tinuod nga pagkinabuhi. Kay namo koy magunaw na nga nagdawat ta ni Jesus na siguro'y lain nga agianan, na ay suffering dira, na ay kagulanan, na ay kapildihan, na ay lain agianan. May son, walay laing agianan. Kung itugot na sa Ginoo, moagi jud ta, mo go through jud ta sa process. Nga moagi tag kasakitan para motubo ta. Amen?
Pero makasalig ta kay ang atong Ginoo nga gialagaran kay sukad na sukad wala pa jud napildi. Nagtuo si Satanas nga napildi na si Jesus dito sa cross. Ako ang tiwason pagbasa. Jesus' life and example teach the way to fulfill life consists of service. Makita na nato sa gospel, sa kinabuhi ni Jesus. Hardship. Gawas nga gisakit siya dito sa cross. Sa iyang ministry mismo. Balin-balin og lugar na ay paglutos, pagbibiay. Gikan mismo sa mga magtutudlo sa balaod. Kuhan ka no? Kanang perute ang irony. Opposition. Sinatin na ni Jesus. Pain and suffering. Believers look at Jesus' life and see that God's best plan for His Son was to stay close to Him through the most unimaginable of circumstances. Mauni ang gipakita ni Jesus nga atong sunon ingon nga mga Kristohanon, disciples, followers ni Christ, nga mo go through man ta og kasakitan. Tungod kay atong Ginoo all powerful God og all knowing kay bawo siya sa tanan. Sikit lang jud sa Ginoo. Kay atong makita sa kinabuhi mismo ni Jesus sa New Testament. God was with His Son. Wala niya biyahe si Jesus until the end. When Jesus took our sin upon Himself and suffered on the cross. Atong mga sala, bisan wala pa tayong mga tao, pero pakamatyan na ni Jesus daan. Past, present, o future. But the good news is, God didn't leave His Son, wala biyae sa Diyos Amahan, si Jesus, dito sa lubnganan. Because Jesus, keyword, submitted to the point of death. Bisan sa punto sa kamatayon, si Jesus, nagpabilin nga true o loyal sa iyang mission pag-save nimo og nako. Amen? And then, defeated death. Si Satanas, nagtuon na dyan siguro siya nga, pila na niya kasumbag, pirti na niya mga techniques. Undefeated gyapon si Jesus nga Ginoo nga itong galagaran. Amen? Bisan kita, ma-feel man dyan nga, pildiro man dyan kurong si Manaha. Pakyas man dito akong gi-invest, pakyas dito akong establish nga relationship para pag-connect. Kaya ako na siyang na-win ni Jesus niya. Medyo napakyas man. Pero natay hope, natay paglaom. Kaya ang atong Ginoo nga galagaran kay omnipotent, all powerful. Amen? Ang pulong sa Ginoo magdasig nato karong kabuntagon nga mo increase ni sa tong faith. Kung unsang bunlot sa kaaway, na slide ba karon? Wala pa ba yung na slide padong dito sa suong nga church? Hapit na daw, hapit may gani. All-knowing kayo ang Ginoo. Kaya ba mo nga, una, ni Danlog ang agianan, naitindahan nga gibuhat. Wala nila gi-concrete, unsa tawagan ng square-square nga chicken wire? Steel matting. Steel matting dito. Nga nag-agi ninyo, Danlog kayo, gunit mo dito. Spider-Man, inunahan lang nga si Spider-Man mo nga mo ato sa church. Pero nagtuko nga, dili na magdugay nga sitwasyon na dyan na kasulbaran. Amen? Gisulayan lang ta sa Ginoo kung maadto pa ba tagahapon nga maayo ang dan or uwan. Maadto lang ba ditag maayo ang panahon kung init, kung uwan dili na ta moadto. Atong ipakita sa Ginoo kay God will make a way. Amen? Basta literal jud nga way na ikapon ng Ginoo dito or ang barangay simentoon. So ang mga bag-o na to nga sakyanan pwede na nato i-park dito sa dili sa basketball court ato sa kilid. Jesus paved the way for all people to find eternal life. Last na nga point. Ako lang nang gibasa kay ma-out of kanya ko sa kaning point lang. By submitting Himself to death, Jesus found life. Lawom kay nga thought nga atong ipander. Nga iyang gi-submit iyang kagalingon para sa kamatayon ug si Jesus nakakaplag og kinabuhi. Dili lang para iyaha, kundi dili para natong tanan. Amen? Kutob sa motuo makakaplag og kinabuhi didto ngadto ni Jesus alone. Amen. Kaningon ko dira sa Mark 8:35, wala pa dira sa text. For whoever wants to save their life will lose it. So mas maayo nga but whoever loses their life for me, i-dedicate na lang jud nato atong life para kan Jesus and for the gospel will
save it. Kaysa maning kamot tagluwa sa tong sitwasyon, sa tong kagalingon sa mga paagyan ning kalibutan na. Pero may bungta dili jud nato kontrolado bisan asa ang aspect sa kalibutan. Mas slide jud ta adto jud sa danlog nga agianan. Pero kung atong ihatag ang atong kinabuhi para kan Jesus ug sa gospel, sa maayong balita, maluwas hinuon nato. Amen? It's only in surrendering, ganina submitting, karon surrendering to His will and His way that believers actually find the fullness of life as God intended it. Giving is the key to gaining. Mao nang gibot ni Jesus, ang gihatag yang kinabuhi ug nag-gain nato ang salvation. So ato ning i-close in kaning in part sa introduction. In all of this, Jesus is victorious. Mananaog siya. Tungod siyang pag-submit sa Diyos Amahan. He was, is, and will always be undefeated by sin, sala, by death, kamatayon, and by the grave. Amen? Undefeated si Jesus sa sala. Wala siya, bisan unsa nga nabuhat nga sala. O klaro kayo nga undefeated siya sa kamatayon, kay dako siyang buhi. Amen? Naminaw sa atong mga pag-ampo. Ano ba si Marlene? Pagpangaliyo po, pataliwala, atong pag-intercede sa prayer, naminaw si Jesus. Og by the grace og help sa Holy Spirit nga mutabang nato. Amen? Kana jud usahay nga di jud ta ganahan mo pray. Pero tungod kay natay Holy Spirit mo push ni nato, mo teach ni nato, mo rebuke ni nato, mo guide ni nato, mo transform ni nato. Mao na nga makapadayon ta sa papangalagad sa Ginoo. Amen? Kung walay Holy Spirit, dili jud ta kapadayon. His victory is found in the fact that He was and is a selfless servant. Sa akong pagbasa sa Gospel, sa Matthew, Mark, Luke, ug John, ug sa mga epistles, makita jud nato nga si Jesus kay usa ka selfless, wala huna-huna. Matud pa sa point ni Jessa Jola gabi nga kanang ego, sige bisay sa ego, maigo or kanang garbo or pride or atong pagtan-aw sa tong kagalingon. Kung dako atong ego, mas sayon ta nga targeton sa yawa, dart or arrow. Pero kung gamay ta ang atong pride, ang atong believe sa atong kagalingon niya, mas dako si Jesus. Mas less ang tendency nga maigo ta, dali ta masakitan kay dili man about nato. Amen? About man ni Jesus. Kung gi-attack ka tungod sa pulong sa Ginoo, tungod sa imong pagkinabuhi ni Jesus, dili ka angay nga imo jud ng dibdibon kay dili ikaw ang gi-attack ana. Kay gamay man ang imong ego. So si Jesus ang gi-attack, so si Jesus ang mga panlihok sa iyang kinabuhi. Amen? In graciously giving His life, way pagduduha, selfless, gracious, He also created a pathway to the life that is truly life eternal. So, mao to atong introduction ug atong basahon ang atong main nga text, Revelation 19:6. Then I heard something like the voice of a great multitude, and like the sound of many waters, and like the sound of mighty peals of thunder, saying, Hallelujah! For the Lord our God, the Almighty reigns. So dira nato gikuha ang point. Almighty, all-powerful, omnipotent God. Believe ba ta sa itong Ginoo nga itong gilagaran? Aba tayo believe? Amen? Makasalig yun ta niya, no? Amen? Say, daduha ta, pero nagpabilin ang kamatuuran ug dili mausab nga kamatuuran nga atong Ginoo kay kasaligan tungod kay Almighty siya, all-powerful, all gani, all. Katong inyo nakita ganina, bonus to para sa inyo, all in atong title niyang hapon. Tanan, all power. Itong basahan sa Cebuano, ang sa ubos na nga part, dayga ang Dios kay naghari ang Ginoo nga atong kusgon. Labing gamhanan. Kung naay gamhanan, naay labing gamhanan. Mauna si Jesus, mauna si God nga atong gilagaran. Amen? Labing gamhanan. Mao na nga nigpray na to in Jesus name. Dili lang na ordinaryo nga gamhanan, labing gamhanan na siya. Under na niya ang tanan nga mga sakit,
mga failures, mga brokenness, tanan nga guba under na sa power ni Jesus nga kaya niya nga ayuhon og usbon og i-restore kay almighty og labing gamahanan siya. Amen. So atong klarohon ning nga part. Next slide. God, tungod kay all powerful siya, God can do anything. Gato na lang i-advance, all present. God can do anything if it can be done. Kung posible nga buhaton, ang atong nahuna, kay layo kayo sa una sa Ginoo. High kayo, taas kayo, ang iyang panabot. Kung unsa ang pwede nga buhaton, o posible nga buhaton, kay mabuhat na sa Ginoo. Amen? Mo appear, matungha og lugar, dungan, simultaneous. Sa mga church nga nag-service, karong oras sa 10:22. Simultaneous nga naa ang presence si Jesus. Di ba na almighty, di ba na labing gamanan? Nigdungan na tog pray tanan, naminaw siya. Duol nimo. Dili kay mo adto pa sa dito. Paabot sa ha. Adto sa ko kay watoy sala niya. Hinulsuli sa niyang sala. Or karunga sa nimong kinabuhi. Si Jesus, kung posible nga buhaton, kay kaya niyang buhaton. Inga na siya ka all-powerful, amen? And if it does not contradict His own nature, mamakak, or magbuhat og dili maayo, mao na ang pasabot sa all-powerful. Kaya niya tanang buhaton, except sa mukontradict sa iyang nature. Kay holy man siya. So dili niya, pwede niyang buhaton ang mga posible, pero dili niya buhaton ang mukontradict, ang mukontra sa iyang nature. Ang kanatong hisgutan kay attribute ni siya. Mga kinaiyahan or characteristics sa Ginoong atong gilagaran. Kaya importante nga makailata sa Ginoong atong gilagaran. Amen? Kaya basta nang tuon nato sa Ginoo kay para lang kung padung ta matog or padung ta mukaon or padung ta musakay. Dili wide kayo bisan asa nga aspect sa atong kinabuhi kay naa si Jesus. Amen? Importante kayo nga makaila-ilata niya. Genesis 18:14. Aduna bago mga goy, nay mga goy dire. Wala naman si Cyber George no. Naban makalingaw pero medyo napoy dirty nga kuan pero lain ra jud basta Bisaya. Amen. Tambo kay gunahuna ang mga Cebuano. Aduna bagoy dili mahimo sa Ginoo. Dili na para ka Sara. Sa sunod tuig, mubalik ako kaninyo og si Sara, mga anak og batang lalaki. Magson ako nang ihatag ingon nga pulong sa Ginoo. I-claim ninyo kung nangandoy mo og baby, mangandoy mo makabaton mo anak. Sa sunod tuig, mubalik ta ani nga moment nga anniversary sa suong para di na to malimtan. Og si imong pangalan, ayon lang lalaki ha. Lord, ako pod boy, baby boy. Yang magpastora pa dyan. Ayaw. Genesis 18:14 is anything too difficult for the Lord? Naabagoy malisod sa Ginoo? Para siguro na to lisod kayo nga makabaton ka ng trabaho, kanang trabaho, makasud ka ng kumpanya, makaskwela ka karong opening sa classes, matagbo imong pinahanglan. Para na to imposible maggubot atong unahon na. Pero pangutanay mo kagalingon na abagoy malisod, is anything too difficult for the Lord? Ang tubag kay wala. Throughout history o throughout sa Bible, wala jud tay makita nga mabasa nga ang Ginoo naglisod og napildi siya. Amen. Sa tanan nga higayon nagmadaugon ang pamaagi ug ang mismo si Jesus nagmadaugon. Wala gayud napildi, undefeated. Mao na katungod kay undefeated ang atong Ginoo, makasalig jud ta sa atong manlalaban. Amen. Kaduol jud ta niya, Jesus tabangi mi ani nga problema. Undefeated, all powerful. So kaya kay kaniya nga rescuehon. Amen. So kung kuan karon, shaken ka karon o uyog ka, hold on lang, pabilin lang jud sa faith ngadto ni Jesus. Kaya di jud niya pakyasan. Amen. Si Jesus or si God, all powerful, omnipotent, number one, over nature. Makita na to sa creation, He separates light from darkness. Ambot na lang jud kung naay makabuhat ani nga i-separate ang light o darkness. Wala jud. Makita na to sa Genesis 1:4.
nga mao na ang context sa creation. All powerful. Ang akaning nature or kinaayahan perti na ka-powerful nga tungod sa ka-powerful. 2 Mondays ago sa Carmen na ay nangaligo dito sa resort. Ug tungod sa ka-powerful sa nature. Kusog ang uwan, ang spillway ba tawagan na kanang murag na agianan niya na mga bangag-bangag sa ilawom. Niawas ang sapa. Tungod kay nangahas sila. Mutabok kay muuli. 17 ka tawo nagsakay og pick up nga sakyanan. Ug pag-agi nila na anod ingana ka powerful ang nature nga nabanlas. 17 ka tawo nagsakay og pick up truck. Ug unfortunately 7 ka tawo jud ang nakalas. So maginampingon ta mga igsoon pod. Amen. Kay gawas ang nature kay powerful ni siya. Pero makita nato sa pulong sa Ginoo. Ang Ginoo kontrolado niya, mas labaw siya kaysa nature. Mahadlok ba magnay mo flash og kalit? 3 seconds lang. Boom! Flash 1 second lang nagkaduol. Di ba mahadlok ta? Pero ang kanang tanan all powerful si God over nature. Sa kakusog sa hangin, mas labaw nga gamhanan ang Ginoo nato ana. Amen. Sa kakusog sa uwan, sa kainit sa panahon, sa bisan unsa mga pag-uyog sa yuta, mas labaw ang Ginoo nga atong gilagaran. Amen. Pero nagtawag ni sa atong common sense nga mag-amping pod. Di ka pwede mo barog dito sa kuan niya, nanay alimpos. Magsigikag kuan dito. Warawara sa mong kamot. Sin ra sa mo angkon ni maluparan ka og sin. Gamitan gyud nato mga igsoon og common sense pod. Dili ta mo masubraan gani ma-hyper faith nga bisan kabaw ta nga dili jud sungsun jud ka dito sa baha maano jud ka. Kaduha nga point, God is all powerful, omnipotent over men. Dili nagpasabot nga para sa mga lalaki mo nang ang mga babae kay mas labaw sa bana. Kung unsa isulti sa asawa mas matuman. Dili ni may pasabot kay overman niya ang mga babae kay dili under sa power omnipotence sa Ginoo. Tanan ni male o female. Overman. Ang kani nga example or story sa Daniel 4:30. Si Nebuchadnezzar kay nagdamgos siya nga nay usa ka kahoy nga nitubo nya gipulungan. Nya wala siya kasabot unsay meaning iyang gipatawag tong mga salamangkero, astrologo, mga sorcerers. Wala naka-interpret og sa second time around si Daniel gyapon nang naka-interpret. Og gisultan siya ni Daniel, mahal na hari, ikaw to ang kahoy nga gipulungan ug nahimo nga mas kanang great gani sa kalibutan. Ang tanan nga kalibutan nakakita sa pagka-mighty sa Babylon. Atong basahan Daniel 4:30, miingon siya, kini ang gamhanang Babylonia nga nagtukod na nga natukod pinaagi sa akong gahom. Perting pagpasigarbo ni Haring Nebuchadnezzar. Aron mapadayag ang akong kadungganan o kahalangdon. Matod niya, wala pa gani siya makahumag sulti. May tingog nagikan sa langit nga nag-ingon, Hari Nabucodonosor. Paborito ng Colin si Nabucodonosor. Nabukog ang dinosaur para sa niya tumal. Pamati sa akong isulti. Nadungog ni Nebuchadnezzar. Ang imong gingharian gikuha na gikan kanimo. Kay ba mo mga igsoon niya sa context sa chapter 3 o 4. 1 year ni siya gikan sa vision or sa dream ni Nebuchadnezzar. Ug gusulti yan siya ni Daniel gitambagan nga pag hinulsol sa ibang mga sala balik tahura ang Ginoo. Pero believe man kasi siya kagalingon, exactly 1 year mao ni ang nahitabo. Verse 32. Gihinginlan kagikan sa katilingban ug motipon ka pagpuyo sa mga mananap. Mahisama ka sa baka, dili ang tingog nga nikanta nimo sa video game mo radyo nig baka di ba mao man ato ikuan taas pa kay score ako nindot kay tingog 79 raman nya katong ito murag baka kay 99 man 99 mahisama ka sa baka literal physically nga magkaon og sagbot sulod sa 7 ka tuig hangtod nga moila ka na
nga ang Dios nga labing halangdon mao ang magbubuot sa gingharian sa mga tao ug iyang katungod ang pagtugyan niini ngadto sa tao nga iyang nahimutan. Danger, peligro para jud sa usa ka tawo. Makaingon siguro ko nga okay ra para nato mga ordinaryong tao. Ang kaniyong nagani sa politika, mga presidente or hari or dagkog ranggo sa mga department, kung mulabaw na ang pagka ato man nabasa ganina nga fallen ni ang kalibutan, filled o kanang mga flaws, mga kapalpakan. Tungod kay ang Ginoo all powerful ug justice, makialam jud ang Ginoo at some point. Amen. Man nga kita nga mga Christian mo bati man ta nga mura man tag kanang unfair para sa tong side. Nga kita nagtinarong niya ang uban nga wa nagtinarong mauno ni prosper, pero ang Ginoo kay all powerful. Amen. Atong makita og nadungog karon nga si Nebuchadnezzar taas kay ang tan-aw sa iyong kagalingon. Pero si God wala nalipay sa mga mapahitason og dili mo ila sa iyang ngalan. Amen. Mo nga mas maayo nga nahalanta diri og atong gip ila ang labing halangdon o gamhanan nga Dios kay sa sakto nga panahon i-lift ta niya. Amen. Dili magpabilin ang injustice. O katulo, over angels. 5 ra ni siya ka over. Ang ikaunom sa kuan na ni stop over kang mo snack mo una mo paniudto karon. Psalms 103:20. Dayga ninyo ang Ginoo og patalinghugi, paminawa ang inyong mga pulong, ang iyang mga pulong, kamong mga anghel nga kusgan. Dili anghel ka nang sa Valentine sa to makita nga nagdayaper pa, nga nagdagpana, nga nagpana kay dili pa jud ang maigo. Imbis ma-inlove unta ka ng tawhana dili kay kinahanglan siya eyeglass sa iyo. Dili ka na nga mga anghel. Dili po tong mga anghel nga walang pakpak or mga anghel nga lain-lain o kanang mga fallen nga mga anghel. Ang iyang mga pulong kamo mga anghel nga kusgan o gamhanan na nga anghel. Ug nagtuman sa iyang mga sugo, patalinghugi, paminawa. Si God, si Jesus, all-powerful. Number 1, over nature. Kaduha, over men. Katulo, over angels. Ang kaning angels, gamhanan ni siya, kusgan. Mao ganin niya ipadala ni Jesus sa pag-rescue sa imuha. Imong unahon na kay gubot na kayo, ngit-ngit na kayo, nagplano na jud ka. Daghan naman jud ni ambak sa second bridge adto nako sa Selex para kinaunhan. Di ba wala pa ni ambak? Ang angel maunay ipadala ni Jesus kusgan, gamhanan nga mousab sa imong nahuna. Ayaw lang sa Selex. Adto na lang sa basketan na ambak-ambak dito, katabang pa kag rebound o volleyball ni kaonya. Ayaw mo ato sa Selex kay pwede mo ato mag-jogging lang. Di ba nindot man joggingan dito? Picture. Maigsoon sa seryoso, sa katong mga tao nga naay suicidal thoughts, plano nga magpakamatay. Bisan unsa nga paagi sa pagpangamatay, mag-las, mag-overdose, drug overdose, ambak, tabok og kalit sa highway, mamahala, mo sakay og barko, mo ambak. Ang kaning angels kay gamhanan ni sila nga may padala ni Jesus pag-rescue sa toa. Mo tangtang sa nag-ali sa tong hunahuna ug mata ug kasing-kasing. Pero ang Ginoo nga atong gilagaran mas gamhanan pa ana. Amen. So kung unsa ka dagko sa atong problema, kay ba ko nga maglisod ta og grass, maglisod ta og kanang dakop ba sa pagkagamhanan jud sa Ginoo kay limited ra man gud ta. Og matud pa ni Hani Gabi, it's okay. Okay ra jud nga dili nato pa mag-grasp or dili nato feel, dili nato masabtan, pero maigsoon nagpabili na nga kamatuoran nga ang atong Ginoo gamhanan jud. Amen. So dili nato feel, dili kinahanglan nga atong i-feel ang kamatuoran ang importante. Amen. Atong i-recap, over nature, over men, over angels, second to the last, over Satan. So si Satan, ang uban kay ilan ning gisimba, or ang ilang tan-o gamhanan kayo, mahadlok sila ni Satan. Pero matod sa Job 1:12, giingnan sa Ginoo si Satanas, tugutan ko ikaw pagbuhat kutob sa imong mahimo ngadto sa tanan nga anaa. Kaniya apan ayaw lamang siya gilabti, busa
milakaw si Satanas. So si Satanas nananghid ni God before niya gi-attack si Job. Tanan nga naa kaniya. Job 2:6 karon lain na ron nga context pod. Ug ang Ginoo mingon kang Satanas, itugyan ko siya kanimo apan ayaw lamang siyag patya. Ang katong sa chapter 1 kay mga properties niya, iyang mga anak, kabtangan, mga hurot ug kamatay, pang attack sa mga robbers o kaning verse 2 kay ang iya na jud mismo nga physical nga lawas, head to toe. Pero nagpabilin ang kamatuoran na si God, all-powerful, omnipotent, over Satan. Amen? Dili equal. Matod pa ni Pastor Emeritus Floro nga si God, nga Satan, nga hungong-hungong ni sila, dili sila equal. Amen? Si God, kay pirti kahabog, si Satanas, kay layo ora kayo sa pagkagamahanan sa atong Ginoo. Amen? Ug ako nang nasulti sa Saturday night gabi, dili pod nato kakumpiyansa na tong kagalingon nga mo tan-aw tagadlok-hadlok nya magpray lang taon nata mo tan-aw og conjuring. Lord, panalangin nini ang among gitan-aw makasabot ko o di ko mahadlok. Magkontradict na siya. Ayaw kay magtuon na nun ta nga gamhanan si Satanas kay makita ta tag-asubuhok magdagandagan sa kisame musiga ang suga kiblat-kiblat. Maigsoon ang kamatuoran, God is powerful over Satan. Ug sa last, over death. Ato na ning nakita ganina sa introduction kasi Jesus undefeated by death. Hebrews 2:14. Nala ko gamay nga joke. Kinsa tigtimpla og kape sa iyong balay? Ang asawa ang bana. Ang bana. Depende. Depende kung kinsay nasako or kinsay nakasa. Maoy mo timpla. Ang joke ani kay Hebrews man ang kanang Bruce kay timpla og kape. So ang lalaki jud ang mga bana, he Bruce. Kitay mo timpla sa kape. So katong sa wala nakasabot, inom og macchiatos para wagtang yung duka. Tungod kay ang mga anak, mga tawo man nga adunay unod og dugo, si Jesus usab na himong sama kanila ni incarnate ni sulubog physical nga body ug miambit sa ilang tawhanon niya kinaiya. Pero niambit si Jesus sa tawhanon niya kinaiya pero nagpabilin siya nga walay sala. Amen. Ayaw magtuon ng mga salida nga na ay uyab si Jesus kan ay mga salida nga na ayaw na lang jud kay mapulyot ang inyong unahuna sa kamatuoran. Yan na sa Netflix ay Messiah or unsa na nga mga title. Nasulti na nun ako, ma-curious mo, inyo nang i-download. Ayaw na lang dyan. Si Jesus, man nabasa na ko. Next slide. Gihimo niya kini, aron nga pinaagi sa iyang kamatayon ni incarnate, makarelate, ni ambit, malaglag niya ang yawa nga may gahom batok sa kamatayon. Sa maong paagi, giluwas niya ang tanan nga naulipon sa tibuok nilang kinabuhi tungod sa ilang kahadlok sa kamatayon. So si God undefeated ug all-powerful over death. Tinod mohilak ta kung nay mamatay. Pero ang namatay nga naay Jesus nga atong loved ones kay undefeated. Amen. Kay diha pag wagtang siyang gininhawa didto siya diretso sa presensya uban ni Jesus. Amen. Mas nindot pa ilang kahimtang kaysa nato. Makuan pa ta diri sa gawas, makakita tag away, ma-down, ma-up ang atong pagpangalagad sa Ginoo. Dito wala na, malipayon na sila. Amen? So atong i-conclude, God is powerful or undefeated over nature, over men, over angels, over Satan, over death. So manguli ta karong kabuntagon nga taas ang atong noo ba na agtang? Sakto ba na nga kuan? Mano mo akan si mi sa katong nagagtang taas no offer me. Mabita na ni kamot ko pagbangs kay anong hapit na tamutong-tong og mga 40 mo. Action na mo rek ana tong undefeated. Amen. Taas no ota nga mauli kay ang atong Ginoo nga galagaran undefeated. Amen. Undefeated dili ka pildero. Dili ka biktima, kung dili madaugon ka kay undefeated. Sukad na sukad, wala pa.
napildi ang atong Ginoo nga gilagaran. O karong kabuntagon na atay special nga guest. Ang katulang file, dili na ko isulti sa iyang pangan. Kuon sa nako ang microphone. Pagkagabi nang hatag ni siya kalo. Sa wala pa namatay, dili kani ang makanta. Sa wala pa namatay ang kaning yang kalukalike. Kay nakaila siya ni Jesus. Nabot sa point nga sama ni Brother Jomar, dili siya makakita physically. Pero ang iyang faith ni Jesus mas nihugot. Sa atong i-welcome si Brother Kaloy Carillas. Kung gusto mo makakuha sa kalo, isa lang yung kamot, labayon mo niya. Ang bosa, isa lang kulbaan, tamay, no? Megson, kanang, numdum ko si Gwaling Pastor karon lang ba nga, iyang buhok, saka ako, pakman po niya ako dali. Dili na ako, akong ipauna dali. Nya, karon mo, kanta ko para sa Ginoo, dili para sa tao. Kay, nahinom ko sa una nga, mo-present ko, makita na ko si Pastora, Ate Marilyn ba, nga, malipay siya, nga na, mo-present, nga, present namin ako gabi, magina ko makuanan nga, naingon siya, ako makalimot nga, mas maayo yung unta nga na mo present ana ba nga karon sawa kuan kay nga present naman gid ni mo present na lang gid ko pero di ni April Boys ha basi nagtumog kuan ni kanang pahinungod sa atong buhi nga Dios ba pero naaran yo kung saon April Boys ba okay ra gyapon okay larga. Sa Panginoon Jesus, ako magtitiwala sa biyaya niya't habang buhay ko ay may kalinga sa pagsubok at lumbay. Naroon siya't tumarama ang Panginoon tapat kailan pamahal. Kay nalalangin malapitan para bang ang daigdig sa iyo'y pinabasahan alalahanin mo sana minamahal ka niya ang Panginoon tapat kailan pamahal. Biyaya niya't habang sa buhay ko'y sapat, di man karapat dapat, ako ay iligtas. Pangako niya'y di nag-iiba, di tulad ng iba. Ang Panginoon tapat kailan pa man. 1 Corinto 10:13 walang pagsubok na dumarating sa inyo na hindi naranasan ng ibang tao. Ngunit maaasahan natin ang pangako ng Diyos na hindi niya tayo pababayaan subukin ng higit pa sa ating makakaya. Kung dumaranas kayo ng pagsubok, gagawa siya ng paraan para mapagtagumpay ninyo ito. Biyaya niya't habang sa buhay ko'y sapat, di man karapat dapat, ako ay liligtas. Pangako niya'y di nag-iiba, di tulad ng iba. Ang Panginoon tapat kailan pa man. Biyaya niya't habang sa buhay ko'y sapat, di man karapat dapat, ako ay liligtas. Pangako niya'y di nag-iiba, di tulad ng iba. Ang Panginoon tapat
kulbaan sa tayo. Thank you very much. Salamat, Brother Kaloy. Wag naman ta sa moment nga pagpasalamat. Thank you kayo sa mga Jam Kids nga mga teachers gipanguluhan ni Ma'am Jinky. Ang yung mga bata nagibit-bit pag last week or 2 weeks ago. Amen. Praise the Lord. Atong hatagan og pagpakpak si Jesus nga naay gigamit nga mga tao nga naay mga hunahuna nga gitagan og initiative. Bisan sa gamay nga paagi makatabang og gamay para nato pero dako kayo para sa mga bata. Amen. Lipay kayo mga bata. O karong kabuntagon atong gitawag ang mga nag-birthday sa month of July na moari sa tubangan. Ayaw mo kaulaw. Ang inyong pag-ari kay kuana pamatuod nga atong Ginoo kay all powerful. Wala mo na pildi sa mga pagsulay sa kinabuhi. Nakapadayon og nilahutay madasigon nga lagad sa atong Ginoo. Unya lang na to tagaan ato silang ipalain sa kaya wala na, naglingkod. O ikaw nagtanaw online, birthday ni mo, happy birthday. O katas lang hatagan atong suluban sa ribbon of appreciation. Gikan sa God of Glory. Happy birthday ninyong tanan. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Tears of joy. Naan tears niya, naan yung joy. Manindog tayo, Maison. Atong i-lay atong mga kamot, atong stretch para sa mga birthday celebrants. Lord Jesus, ang among Ginoo, nga all-powerful, omnipotent, powerful God, Diyos nga labing gamahanan. Salamat sa imong presensya karong kabuntagon. Ginoo, salamat sa imong mga pulong ug among gidala sa pag-ampo, among gi-release ang blessings Ginoo para sa mga birthday celebrants sa month of July. Ginoo, para kang Ati Daday, kang Erich, kang Era, kang Joren, kang Bless, kang Juvie, kang Jumar, kang si Ray Magallanes, kang Gypty, kang Arman o kang Marlin, kang Noah Zed. Salamat Lord God sa mga kinabuhi nga naa karon sa mga tubangan among gi-release Ginoo ang tanan nga blessings Ginoo para kanila in the mighty name of Jesus. Lord, kung unsa man ilang struggles karon, Ginoo, omniscient ka, all knowing, nakita nimo Ginoo, pinangga nimo sila, imo sila mga anak, imo sila mga pinili. Ginoo, among gi-rebuke ang tanang buhat sa kaaway in the mighty name of Jesus. Pahawa sa matag kinabuhi niini mga tawhana. Lord, salamat Ginoo nga ang kadasig imong pabukalon pagbalik. Ginoo, imong steer Ginoo ang deep wells Ginoo sa joy Ginoo sa ilang salvation, sa kalipay, sa pagpangalagad hina kanimo. Salamat nga imong i-bless ang tagsa-tagsa nila ka pamilya, ang ilang physical nga mga lawas Ginoo. Salamat nga imong ayuhon kung silang balatian karon sa mga relationships Ginoo nga giguba sa kaaway. Among gi-declare ang healing in the mighty name of Jesus. Mapasig-uli kung unsay giguba sa kaaway. Salamat Ginoo niini mga tao, imong mga anak Ginoo nga imong gitawag niini nga time 2024 aron mga lagad hina kanimo in Jesus name. Amen. Magdungan ta may igsoon nato silang i-greet og happy birthday. 1 2 3 go. Happy birthday. Thank you July celebrants, pwede na mo makapanglingkod. Awa pa ta ka picture? Para maka-picture tagtarong atos lang patungtungon sa stage ang uban niya ang uban ari sa ubos.
para makuha sa angle sa camera. Ang katong nasa kilid, kay mo kompresa or pwede mo motongtong sa ibabaw. Ato din pasalamatan si Jodelson, atong official nga photographer. Compress daw mo kay para masud. Thank you once again atos lang ang atagan sa pagpakpak ng igsoon. Ato mga kaigsunan nga nag-birthday karon sa month of July. Og atong hatag ang time para sa atong MC para sa dugang nga mga announcements. Amen. Sound check. Amen. Dalagon atong buhing nga Diyos igsoon og arita sa ato ang announcement. Nagpadayon ato ang midweek service igsoon. Kung naamoy kadaugan dili nato ihikaw igsoon mo attend ta. Magsugod ni 7:15 to 9 p.m. o kung dili mo available igsoon sa adlaw nga Miyerkules, pwede mo maka-attend sa ato ang midweek service sa Song Outreach, same time 7:15 to 9 p.m. ug sa ato ang intercessory prayer meeting igsoon. Gidasig ang tanan nga mo-attend ta kay tungod dako kay kahimuan ang mga pag-ampo ug magsugod ni 7:30 to 9 p.m. ug sa ato ang Sunday service igsoon sa matag Domingo gayud atong gahinan ug ato ang spend atong oras diha sa pagsimba sa atong buhi nga Dios. Magsugod ni igsoon 9:30 to 11:30 a.m. sa ato ang Sunday service Song Outreach. Again, gi-invite ang tanan nga moadto ta karong alas 3 sa pag-celebrate sa ato ang first anniversary sa GUCF Song Outreach. Magsugod ni alas 3 to 5 p.m. Then sa ato ang Saturday night fellowship, gidasig ang tanan, invite more friends, mga youth, o ari sa Praise Avenue, every Saturday, 7 p.m. to 9 p.m. Then sa ato ang Ties and Lap Offering, akong gihangyo ang tanan nga mamarog ta, o akong gihangyo si Brother Ray Magallanes sa pag-pray ninyo. Magambot ang maigsoon. Atong ihalad ang tithe sa Ginoo. Salamat Lord sa imong kay sa imong kinabuhi. Thank you for God sa kusog, sa kalipay, sa panalangin, sa family, sa mayong relasyon, sa panahon. Ikaw Ginoo maayo sa imong kinabuhi. Salamat Ginoo nga imong gi-develop Ginoo among pagsabot ya kanimo. Nga ikaw ang Ginoo nga nakakita sa among mga panginahanglan, the all-knowing God. Ika nakita Lord sa mga struggle sa tanan Ginoo hitabo sa imong kinabuhi. Ug salamat Ginoo nga imong giisa, imong gipadako ang pulong nga among nakatunan pinagi Lord sa imong mga alagad. Thank you for God sa pagpalambo Ginoo sa buluhaton nga imong gitugyan kanamo. O kami Lord nagaampo Ginoo nga kini mao salapi Ginoo nga salapi ng bahin mao ni siya Lord ang makatabang Ginoo para Lord sa pag reach out sa mga kalag Ginoo nga mobalik na kanimo. Dalagin ko Lord sa tanan Ginoo nga imong gihimo sa imong kinabuhi. Salamat sa ngalan ni Jesus. Amen.
Amen. Una tama mga uli maigsoon atong isa itong mga kamot para sa benediction. Ang Dios nga atong amahan ug ang Ginoong Hesukristo ug ang kalinaw sa balang espiritu magpanalangin mga bubo sa tanang grasya alang kanatong tanan. Ang tanan mudawat sa pagingon og amen ug amen. God bless sa tanan. Pili na to himamaton pinaagi sa paglamano.